Okay, fam. So, nabigay na sa akin ni Doc yung result. Couple of medication as well as some physio suggestions. So, medyo namamaga. Good morning, Christmas tree. Good morning sa inyo, fam. Good morning dira sa Calgary, Canada and Pilipinas. Maayong buntag. And again, one of the sunniest city in Canada. Saning-sani na naman tayo, pero -6 lang naman. Early morning, sobrang busy na ang daddy and si mommy din nag-start ng magkumpuni ng bahay. So actually gusto kong bumaba at ipakita sa inyo ang aming nakuhang Christmas tree the other day. So ayan lang naman siya. Nilagay ko muna siya dyan, fam. Ayan. O, diba? So yan ang gagawin natin today, fam. Magkakape muna tayo. Actually, nag-start na ako mag-work din. So, magkape lang muna tayo dito sa malamig pero sunny na city natin. So, good morning everyone. At ayan, ang aking view. Ayan. Ice na ice talaga. Yellow siya. Ibang category itong Alberta talaga at ng Calgary. Ibang-iba yung build ng city. Minsan napapatanong pa kami ni Donna, grabe no, nakalipat tayo dito sa Calgary na napakalamig, pero nagiging used to na kami din sa lifestyle, nagugustuhan na namin. And as long as proper clothes naman ang suot mo and medyo alam mo kung paano mag-drive, which is ibig sabihin ay dahan-dahan lang mag-drive sa snow, ay kayang-kaya naman. Coffee lang tayo, office lang din ako in a few, and then I think may pupuntahan pala akong schedule dun sa doctor ko na check-up, pero we'll see kung makakaabot tayo dun. So, nandito tayo sa taas ngayon. Si mommy pala dumaan ng Dollarama. So, lumabas siya ng saglit. So, ako lang mag-isa dito ngayon. Pero ito ang handa natin for lunch. So, Saba fish. Favorite namin ito ni mommy. So, salt lang yan. And diretso na natin. Ayan, Sam. Nasalang na natin yung fish. So, prito lang natin siya, and then after that mag-lunch lang tayo with mommy, and then may partner din akong soup doon. Then after that, maya siguro mga around 3 PM to 4 PM try nating i-set up yung Christmas tree na nabili natin. Kailangan na talaga yung i-set up kasi ang sabi ni na kuya, actually kailangan may water talaga na para hindi maglagas agad yung Christmas tree. So pakita namin sa inyo kung paano mag-set up ng fresh or live Christmas tree. Yung totoong Christmas tree talaga para sa ating Pasko. Okay? So, see you later. Kain lang tayo ng lunch. And then, let's go! Yan na, fam. Paakyat na si mommy. Nasaan na yun? Ayan. Mabigat. Dollarama lang naman to galing. At ba't ka pumunta ng Dollarama? Kasi for Davon's door gift. yan. So, may pa-birthday, of course. Since birthday ng Kuya Davon tomorrow. Ayan. Bumili si mommy ng mga anik-anik niya. Pang Christmas yan, Christmas mag-art. Ilalagay dun sa new Christmas tree. Mag-draw sila mamaya. Ayan. Okay. Ayan, no? Alright. Sasabi. So, since it's Kuya Davon's 6th birthday tomorrow. Ayan. So, yun yung pinaprepare ni mommy. And, mamaya naman,
magpe-prepare naman tayo ng Christmas tree as what I've said. So, bumili pa pala si Mommy ng mga decoration na dagdag. Ayan, oh. Ayan. Diba? So, tingnan natin kung magiging amoy pine tree nga ba ang bahay. Dahil yun talaga yung sabi nila mabango daw. So, kain lang tayo ng lunch. Hi fam, so balik na tayo ng office and may kailangan pa tayong tapusin bago matapos ang araw today. So yan, let's go. Hi fam! So let's go na at punta na tayo sa doctor. So nandun na kay doc din ang ECG. Nandun na din sa doctor. Andun na din sa doctor. May copy na rin si doc after nung x-ray and ultrasound exam natin. So pinapapunta niya ako today. Again, sabi ko nga kanina. So punta na tayo and hopefully positive or not so negative ang result ng ating examination. So, let's find out. Medyo nagra-rush actually si doctor na makita ako eh. So, hopefully talaga. And we're still praying na okay naman siya at hindi naman malubha ang ating nararamdaman. Sana physio lang or probably massage or some sort of activity lang ang ipagawa sa atin. So, hopefully minor and ma-resolve siya and hindi kailangan ng operation. So, let's go. Punta na tayo kay doctor. Ayan fam, so I've done my x-ray and ultrasound dito sa CGA. Dito to sa Northeast. So sobrang bilis lang. Nauna ay ultrasound. So again, both wrists. And then after that, like after 20 minutes, nag-x-ray. Ang x-ray sobrang bilis, like 1 minute lang. Tapos na agad. So far, the healthcare is working and it's free. Wala akong binayad. Nag-schedule lang ako. Na-late pa nga ako ng konti pero buti na lang at hindi ako pinagbayad ng $50 late fee. So, thank you again. CGA, ultrasound, mammography, and x-ray. So, I was really amazed kasi sa ultrasound napatanong din ako ng work ni Kuya or ng technician kasi ang ganda, nasa loob siya ng room fam, gagawin niya mag-ultrasound. So I think it's very comfortable. Gandang work siya kasi unlimited eh, parang sunod-sunod talaga and medyo may pila sa loob, but then again, very comfortable. So thank you again. Healthcare approved. So far so good. Medyo natagalan lang ako ng schedule, siguro mga 1 week nung tumawag ako and then yung appointment ko. Pero nonetheless, hindi naman siya emergency, hindi naman masakit and all. Tingling numbness lang talaga. So, great na, ayun, dalawa na. 2 birds with 1 stone, ultrasound and x-ray dito sa CGA Northeast. So, very good and accommodating talaga yung front office din nila. I'm pretty sure ang next schedule ko ay sa doctor naman. So, we'll see kung ano ang result ng ultrasound and x-ray. So, hopefully, nothing too serious and siguro magpapa-evaluate pa tayo ng iba pa. And that's all and see you later. And again fam, one more look bago tayo umuwi. So that's the ultrasound x-ray company na pinuntahan ko. And zero. Wala akong binayad kahit na piso, kahit na 5 duling. So ang galing. Nag-requisition lang ako from the doctor. Nagdala din ako ng, of course, ng health card ko and ng ID, Alberta ID. So, driver's license ang dala ko. And then that's it. They performed all the required things based on the doctor's requisition. So, thank you again and we'll see kung ano ang result ng aking mga examinations. So, looking forward to see our family doctor. And there you go fam, so nandito na tayo sa area ng aking doctor. So it's called MediPlus dito sa may West Wind to, here in Calgary. So
pasok na tayo at saktong-sakto lang talaga yung time natin. Hindi tayo late, hindi din super early. So, let's go! For the steroid injection then for the pain. You know what is carpal tunnel? So the nerve here, it is entrapped in the fascia tight. More inflammation, it gets more tight and you get more symptoms. Okay, fam. So, nabigay na sa akin ni Doc yung result. Nasabi niya pala sa akin. And I actually have a couple of medication as well as some physio suggestions. So, medyo namamaga nga yung median nerve ko dito sa wrist. And it's very unique kasi dalawang wrist talaga siya sabay. And yeah, it's leading to carpal tunnel syndrome talaga. So based on the ultrasound, based on the x-ray, both merong pamamaga. At parang ang explanation niya is may median nerve tayo na sasakal to siya, kaya nagkakaroon ng tingling sensation dito. So ang mga causes is of course nasistress yung wrist, nasistress yung nerve, nakukulong siya or nahihigpitan. So medyo ina-expect ko na based on my reading, pero yun nga, sabi nga ni doctor, sobrang unique ng situation pa rin kasi dalawang risk. Usually daw talaga ay isa lang. So, hindi niya din mapaliwanag kung paano nangyari yon and kung bakit. Pero as I recall nga, nakapuwersa kasi ako doon sa Japan na chain. Pinipigilan ko yung mga maleta namin. And mga around 30 to 40 minutes na puwersado akong pinipigilan para hindi gumalaw yung mga maleta sa loob ng train. So baka yun yung naging cause at na-stress yung both risks ko. So basically tatlong may paper ako dito. Nag-recommend siya ng wrist braces for both wrists. So, gagamitin ko daw to every day, lalo na pag nasa work or pag matutulog. And physiotherapy for both wrists then with the carpal tunnel syndrome. So, nilagyan niya lang din ng bilateral kasi dan sa dalawang kamay. And then, naproxen tablet for inflammation. So, take with food daw. And ayun, ang sabi niya is since inflammatory medicine lang yung binigay niya, meron din daw talagang steroid na injection para to ease the pain kung medyo nag-escalate daw. Pero ayun, every 3 months pwede daw ako magpa-steroid injection para mawala yung inflammation. Pero pag hindi at sobrang sakit daw and lagi-lagi nang nandyan yung pain, ay kailangan daw talaga siyang i-surgery. So tinanong ko kung isa-surgery siya saan. So nasa wrist lang naman daw. Parang nandito lang siya. Ayan. Wala naman daw gagalawin sa hand ko. Pero again fam, ibang usapan yon kasi surgery na yon eh. Bubuksan yung kamay mo or yung wrist mo. So, magtatanong-tanong ako sa mga friends ko dito, dun sa mga naka-experience na ng carpal tunnel, kung paano nila na-alleviate yung pain at kung ano yung mga ginawa nilang paraan. But so far, ayan ang
diagnosis ni Doc. And sinend ko na nga din sa kay sister ko and kay mommy. Ang suggestion lang din nila is yung braces first. Hindi naman painful. May tingling sensation lang talaga. Sobrang weird, fam. As in, alam mo yung sa Bisaya pa nagabinhod lang siya or sa Ilonggo pa nagabinhod lang. Numb lang siya dito sa dulo ng aking mga fingers. So para lang siyang may kuryente. Kung alam niyo Mortal Kombat si Raiden, yan, para lang may ganun ako dito sa kamay. So ayun, hindi ko pa nababalita kay mommy na yung final na diagnosis ni doctor, but yeah, pagbalik ko mamaya. And ayan, so option talaga lagi ang surgery para mawala talaga siya ng tuluyan. Yun daw talaga at the end of the day. Tingnan natin. I-evaluate ko in a couple of weeks or months kung mas lumalala yung sakit niya and kung mas weird yung pakiramdam ko sa kamay. Ayan, fam, oh. So weird talaga yung pakiramdam. Lipat ko muna dito sa kabila kasi ito naman siya ang nasa stress. So ayan, mas maano na yung kuryente and mas numb na siya. So again, step by step, inflammatory medicine, and then physio, and then braces, and then steroid kung mas nag-escalate ang pain. And pag hindi ko daw kaya na, or pag hindi na kaya rather, ay surgery talaga siya. So ready naman si doctor daw na mag-recommend sa akin for surgery. Siyempre maghahanap pa yan sila ng surgeon with the schedule and all. So ayan, hindi ko akalain na yun yung magkukos nung ganitong feeling or ganitong sakit, yung dahil nakapuwersa ka lang. At yan, so probably this is my body saying na I should be involved in more exercise, milder exercise lang muna hanggang sa masanay ang ating katawan at maging mas magaling tayo sa mga exercises. So siguro start more activities. So there you go, fam. Balik lang tayo sa bahay. May work pa ako. Good to know na ganito ang result. At least hindi naman siya like agarang surgery talaga ang kailangan. But at least meron tayong step by step. May physio option pa nga tayo. So try muna natin lahat bago ang surgery. Okay, so see you later, fam.